Kasi isa ito sa dahilan kung bakit rin natatakot lalong-lalo na yung mga kababaihan na mawala yung partner nila dahil sa source of income. Yo, what's up? Ayan, kamusta mga utol? And then welcome sa video na ito. So once again, this is pa yung kaibigan ni Kiko. So syempre, usapang pag-ibig na naman. By the way, sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe, alam nyo na yung dapat ninyong gawin, which is, libre lang naman yan. Okay? So ito mga utol, dagdagan ko na naman ang inyong mga kaalaman. Kasi ito, ang magiging topic natin sa video na ito is sino ang mas may takot sa inyong dalawa sa relasyon na maiwan? Okay? So ito mga utol, actually napaka mahalagang bagay ito yung topic natin sa ngayon about sa relationship or pagdating sa relationship, na kung sino ba talaga yung mas may takot sa inyong dalawa na maiwan. Actually, lahat naman tayo ay may takot. Pero sa katanungan ko is, sino yung mas may takot sa inyong dalawa? Okay? Kasi ito mga utol, yes, napaka-importante nga rin talaga ito na kailangan din nating talakayin para maunawaan nyo rin. At saka, para magkaroon din kayo ng idea kung ano yung mas nakakainam ninyong gawin. Okay? Na pagdating pala sa partner mo, pag about kasi sa takot ay for sure maaabuso ka. And then for sure na maybe puro pasakit yung matatamasa mo. Kung hindi mo alam kung ano ba talaga ang dapat mong gawin. So ngayon, ito mga utol, una sa lahat ay kailangan nyo talagang iwasan na magkaroon kayo ng takot na mawala yung partner ninyo. Kasi dito talaga magsisimula yung lahat-lahat. Na once kasi na magkaroon ka ng takot, ay dito mo na rin magagawa yung mga bagay-bagay na dapat mong gawin. Na which is, for sure, gagawin mo yung lahat para sa kanya. Dahil may takot ka na mawala siya. So ngayon, once na magawa mo yung lahat-lahat, dahil may takot ka na mawala siya, ay ikaw naman itong maaabuso niya. Na siya rin ito na mawawalan din ng takot na mawala ka. Dahil na-validate niya or na-conclude niya na ikaw pa itong may takot na mawala siya. So dito ka ngayon mas lalong mahihirapan na makipag-deal sa partner mo. Dahil diyan ka na niya nakilala na may takot ka na mawala siya. Na kahit ano yung gagawin niya, kahit magtamad-tamaran siya, kahit magloko siya, or kahit may magawa man siyang kasalanan, alam niya na hindi mo siya kayang pakawalan. Dahil again, sa conclusion niya na ikaw itong may takot na mawala siya. Yes, utol lang, kasi lahat-lahat talaga ay magagawa ng partner mo. Kahit kagustuhan mo man ito or hindi. So malaking impact ito once na malaman niya na may takot ka na mawala siya. So isa talaga ito sa gawain na kailangan talaga ninyong iwasan. Na kailangan nyo ring mag-ingat, utol. Na instead na ipakita nyo na ikaw yung may takot, hindi naman sa ipapakita na ang gusto kong mangyari dito ay kailangan talaga na wala kang takot na mawala siya. The more kasi na ipapakita mo na wala kang takot na mawala siya, kagaya na lang na parang wala ka rin pakialam sa kanya, kung ano yung mga pinaggagawa niya, kahit hawak-hawak niya yung cellphone niya, kahit hindi mo alam yung password ng cellphone niya, is wala kang pakialam. Dito nagpapahiwatig na wala kang takot na mawala siya. Na nagpapahiwatig rin na mataas yung level ng iyong confidence. Nagpapahiwatig rin na kilalang kilala mo ang iyong sarili. Kung gaano ka kahalaga. Kung sino yung tao na posible na mae-echapwera niya balang araw. Kung papakawalan ka niya or kung ipagpapalit ka pa niya sa ibang babae or sa ibang tao. Yes, utol
Kapag hindi mo kasi pinapakita na may takot ka, yun at yun talaga yung makikita ng partner mo or yung maiisip niya sa'yo, na mataas yung level ng confidence mo, na kilalang kilala mo yung sarili mo, na kung sino ka, na kung gaano ka kahalaga. Diba? Kung titignan natin ha, kapag naghahabol yung isang tao, diba, like for example, ha, ito ipipicture out ninyo utol. Kung makikita nyo yung isang babae, like for example, na naghahabol sa lalaki, diba, nagpapahiwatig lang din na parang mas lalo pang ipinaramdam ng babae na wala nang lalaki na makakatagpuan, or wala na siyang lalaki na makakatagpo, or wala nang lalaki na maliligaw sa kanya. Dahil mas lalo niya lang pinapahiwatig na mababa yung value niya, na hindi siya ganun kahalaga, na hindi niya nakikilala kung ano yung halaga niya. So kaya mas lalo siyang maghahabol sa partner niya, may takot siyang mawala ito, na kahit makagawa ng kasalanan yung partner niya, ay siya pa itong maghahabol, siya pa itong hihingi ng sorry, dahil may takot siya na maiwan, dahil baka may takot siya na mag-isa, may takot siya na maging malungkot ulit, na walang makakausap, walang makakasama, hindi siya magiging maligaya ulit. Yes, kung minsan kasi is maraming dahilan eh. Kaya, like I said dati, na kailangan nyo rin munang kilalanin yung sarili ninyo, na huwag kayong dumepende palagi sa ibang tao, na huwag mong idepende yung kaligayahan mo sa ibang tao. Kagaya na lang na kakahiwalay mo lang sa ex mo, and then naghanap ka na naman ng panibago, or bago ka kumala sa kanya is kailangan may makakausap ka muna or may mahanap ka muna. So once na ganito kasi yung gawain mo utol, talagang didepende at saka didepende ka na lang, or yung kaligayahan mo ay didepende na lang talaga sa ibang tao. Yes, hindi ka magiging strong. Pero kung kinakaya mo na lumigaya by your own, na walang tulong ng ibang tao, ay for sure talaga na mas makikita mo yung halaga mo, na kahit iwanan ka man or kahit ipagpalit ka man ay hindi ka matatakot, dahil alam mo kung paano mo rin paligayahin yung sarili mo, na kahit mag-isa ka lang, hindi ka takot mag-isa. Kumbaga, or in short, hindi ka talaga takot na mag-isa. Jump pa lang sa word natin or sa sentence natin na hindi ka takot mag-isa, ay napakalawak na po nun yung ibig sabihin. Nandyan na hindi ka takot mag-isa, yes, hindi ka takot na kahit wala kang kasama, alam mo pa rin kung paano paligayahin yung sarili mo. Hindi ka takot na kumain mag-isa sa labas, kaya mo nga lumabas kahit mag-isa ka lang, kaya mong mag-enjoy kahit mag-isa ka lang. So ganun pa man mga utol, once kasi na sinanay mo yung sarili mo, na kayang-kaya mong mabuhay sa mundong ito kahit mag-isa ka lang, ay for sure mawawalan at saka mawawalan ka ng takot sa partner mo na mawala siya. Yes, kahit paano is may takot tayo na masayang ulit yung pinagsimulan, na masayang ulit kung ano man yung meron sa mga pinagsamahan ninyo. Pero ganun pa man, huwag na huwag ka pa rin matakot na mawala siya, dahil ganun pa man once kasi na pumasok tayo sa relationship, ay yung kabilang paa natin or yung kabilang paa ng relationship ninyo is nasa hukay, na hindi natin alam kung magtatagumpay or hindi. Kaya huwag tayong makumpiyansa. Kaya kailangan pa rin nating paghandaan na kung sakali man na hindi magtatagumpay, ay may acceptance ka or naa-accept mo, kaysa hindi mo matatanggap, habol ka ng habol, ikaw itong may takot, ay talagang mas lalo lang itong magpapahirap sa sarili mo. Yes utol, again kailangan mo rin talagang gumawa ng paraan na para mawalan ka ng takot. Magsipag ka utol, be independent, na kailangan mo talagang kumita rin ng pera, or kailangan mo magkaroon ng source of income ng sarili mo, para hindi ka rin matakot na mawala siya.
Kasi isa ito sa dahilan kung bakit rin natatakot lalong-lalo na yung mga kababaihan na mawala yung partner nila dahil sa source of income. Dahil nga, pag wala na yung lalaki. So again mga utol, kailangan nyo pa rin talagang ipakita na kaya mong buhayin yung sarili mo kahit mawala siya, para hindi ka rin niya maabuso, para magkaroon din siya ng takot na makagawa ng kasalanan sa'yo. Okay? So yun po mga utol, sanay nakatulong talaga yung video na ito. And then ito, may shoutoutan tayo. Shoutout kay Bayfern Elizalde at saka kay Lin Unique from Oman. Yun maraming salamat talaga sa inyong dalawa. And then shoutout na rin sa inyong lahat dyan. Yes, mga OFWs natin. At saka syempre, yung mga nandito na rin sa Pinas. Okay? So yun po mga utol, maraming salamat talaga. So ingat kayo God bless and babush! Binigay ko lahat para wala kang masabi. Kaya nga hindi